First death anniversary na nag-iisang superstar and national artist for film and broadcast arts na si Nora Aunor. And it is just proper na bigyan natin siya ng tribute sa natatanging episode na ito ng Time to Talk. Bilang parangal ay pumili kami ng top 10 Nora Aunor performances. Sabay sa paglahad namin ng lista ng 10 pinakabahuhusay na pagganap ni Nora, ay magbabahagi din kami ng mga mumuting kwento sa likod ng bawat pelikula niyang nakapasok sa top 10. Pero bago ang lahat, again, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Kaya eto na, the 10 best performances of Nora Aunor dito lamang sa Time to Talk. Nora Aunor was a superstar ahead of her time. Hindi kontento na kumikita lang ang mga pelikula niya. When she finally had the means, ibig sabihin medyo nakapera na siya, gumawa siya ng paraan to improve her craft. Kaya mahirap pumili ng 10 best Nora Aunor performances dahil napakaraming pagpipilian. Pero let's start somewhere. At sana ay agree kayo sa aming mga choices. So, at number 10, the Caridad episode of Fe Esperanza Caridad. I have to include this dahil dito unang napakita ni Nora na mahusay siyang artista. Trilogy ito at 3 batikang direktor ang nag-handle sa kanya, sina Cirio Santiago at ang mga national artist for film na sina Lamberto Abellana at Gerardo De Leon, yung lolo niya, Jano Gibbs. Komplikado ang role ni Nora sa Caridad episode under the direction of Jerry De Leon. Ang papel niya dito ay isang madre na napaibig ng isang diablo as portrayed by Ronaldo Valdez. Dito talaga ipinakita ni Nora na mata pa lang niya, ulam na. Napaka-daring ng karakter. To think, para mga 21 anyos lang siya noon. Pero kinaya niya ito. Although nanalo na siya ng Best Actress Award para sa And God Smiled at Me 2 years earlier sa Quezon City Film Festival, dito talaga siya unang hinangaan ng mga kritiko sa Fe Esperanza Caridad. At number 9, 3 taong walang Diyos. Sa pelikulang ito, nahirang si Nora officially bilang isang tunay na alagad ng sining. Bago kasi niya ginawa ang 3 taong walang Diyos, sikat lang siya. Pero dahil sa 3 taon, she was able to prove that she wasn't only a superstar, but an actress of note. First major acting award niya yung sa 3 taon. Big deal ito dahil galing ito sa mga manunuri ng pelikulang Pilipino kung saan 2 miyembro ng nasabing critics group ay naging national artist, sina Dr. Bienvenido Lumbera at si Ricardo Lee. Pero, ito, secret lang natin ha, may chance na baka maging 4 na very soon, kaya abangan nyo na lang. Pero, hindi ako kasali doon. Hanggang sa selection committee lang ako ng magiging national artist. Hanggang pa-judge lang. Anyway, when the manunuri members were judging yung kategorya ng Best Actress, nagulat sila na ang isa palang Nora Aunor na tinaguriang bakya nung araw yun ha, kasi naging prestigious na siya, ay pwede palang maging isang mahusay na aktres. After that, ay tuloy-tuloy na ang mga parangal sa kanya. And at number 8, Andrea, paano ba maging isang ina? Dapat sana ay nanalo na ng Grand Slam si Nora dito. Wagi siya sa Film Fest, Urian, Star Awards, pati Film Academy na ngayon ay Luna Awards na. Kaya lang ay nasilat siya sa Catholic Mass Media Awards dahil si Gina Alhar ang nanalong Best Actress. Si Gina ang co-star ni Nora sa Andrea, Paano ba maging isang ina? Ang totoo, matindi ang labanan for Best Actress that year. Bukod kay Gina ay lumaban din ng husto si Vivian Perez para sa Kasalanan Bang Sambahin Ka. But in the end, si Nora pa din ang naging hakot queen for Andrea, Paano ba maging isang ina? At number 7,
Bulaklak sa City Jail. Strictly speaking, dalawang aktres lamang ang nagpukpukan para sa Best Actress noong 1984. Si Nora para sa Condemned, America at ito ngang sa Bulaklak sa City Jail. At si Vilma Santos para sa Alias Baby China, Adultery, yung The Ida Macaraig Story at sa Sister Stella L. Pinakamadugo ang pagtutunggali nila sa Urian That Here. Si Vilma ang nanalo for Sister Stella L na hinakot halos lahat ng award. Parang dalawa lang hindi nila napanalunan. Bulaklak sa City Jail ang pinanglaban ni Nora at natalo lang daw ito by 1 vote. Kung si Nora ang nanalo ay deserving din naman. Dapat nga ay nanalo din ito ng Best Endurance Award kasi ang hirap daw ng shooting ng Bulaklak sa lumang Pasig City Jail na pagkapanghi-panghi daw. Ang mga rehas, puro libag dahil imagine ilang preso na ang humimas doon. May eksena pa na nahulog sa sahig si Nora. Ang sahig daw doon never pang nadampian ng basahan. Sa rehearsals, bumabagsak daw talaga si Nora sa sahig na naduduraan na ng kung sino-sinong preso. Wala lang daw yun kay Nora. Professional talaga. Nung final take, hindi na daw nakatiis ang mga kasamahan ni Nora, yung mga ibang cast members. Nakiusap na ang mga ito sa production staff na utang na loob. Lampasuhin naman daw ang sahig bago pahigain doon ang superstar. Sulit naman ang hirap ni Nora sa Bulaklak sa City Jail. Sa 1984 Metro Manila Film Festival, nakuha nito ang lahat ng major acting awards. Kasama siyempre ang Best Actress para kay Ate Guy. At number 6, The Flor Contemplation Story. Sa simula ay nahirapan akong panoorin ang Flor Contemplation kasi alam na alam ko ang itsura ni Flor at ibang-iba ang itsura nito kay Ate Guy. Pero dahil mahusay talagang artista si Nora, na-transcend niya yung physical difference dun sa totoong Flor Contemplation. And as the movie went along, nakalimutan ko na ang totoong Flor at namangha na lang ako sa performance ni Aunor. Flor Contemplation nga pala ang sa wakas ay nagbigay ng Grand Slam kay Nora. Nanalo din siya sa Cairo Film Festival. At number 5, Bilangin ang Bituin sa Langit. Mga 2 taon yata ang shoot nito. Pero gusto ko ang pelikula kasi epic. At pang-epic din ang performance ni Nora. Nagsimula ang kwento na teenager pa lamang ang karakter ni Nora at nalusutan niya ito kahit 30 anyos na siya nung gawin niya ang pelikula. Buti na lang at bulinggit siya at baby face. Cute na cute ako dun sa eksena na nahuli siya ni Tirso Cruz III na kumakain ng pansit na patago sa kantina. Ito yung ang setting sa UP. Dahil nga epic, ang daming facets ang ipinakita ni Nora dito sa Bilangin. Over the top ang performance, which was just right. Dahil angkop naman sa tema ng pelikula. Ang hirap ng role ni Nora dito. From bata, tumanda, at nag-dual character pa siya. Siya din kasi yung lumabas bilang anak niya. Pinakita talaga ni Nora dito ang kanyang range bilang actress. At number 4, Thy Womb. Alam nyo, pinapanood ko pa lang ito noong 2012 Metro Film Fest ay alam ko na Best Actress of the Year ulit si Nora. Pero habang ginagawa niya ang pelikula ay litong-lito siya dahil walang script ang director niyang si Brillante Mendoza. Tinuloy na lamang niya yun dahil inassure siya ng leading man niyang si Bembol Rocco na parang may nangyayari naman sa kwento. Ang ending, Best Actress nga si Nora sa Film Fest, pati na sa Urian at sa ibang award-giving bodies sa abroad. Walang heavy drama si Nora dito, kaya nga gusto ko ito dahil yung pain na nararamdaman niya, nasa mukha lang niya at sa body movement. Pero damang-dama mo na nasasaktan ang kanyang pagkababae dahil di niya mabigyan ng anak ang kanyang asawa sa pelikula na si Bembol Rocco. Parang very light ang atake ni Nora sa role niya dito, pero ang lakas ng tama. At number 3, Bona. Ito yung quintessential Nora Aunor performance. Api, quiet, pero lumalaban kapag kinakailangan. Panalo lahat ng eksena niya dito. Sa Urian,
nagwagi siyang Best Actress for Bona pero katay niya si Gina Alhar for Brutal. Teka nga, kanina pa si Gina Alhar ah. Tinalo ni Gina si Nora sa Andrea paano ba maging isang ina. Tapos, nakipagtay pa sa Best Actress para sa Brutal. Hindi kaya si Gina at hindi si Vilma ang totoong karibal ni Nora sa pagdating sa aktingan? Comment down below. At number 2, bakit may kahapon pa? Ito ang pinaka-underrated na pelikula ni Nora. Parang wala masyado nakakaalala nito. Pero ang ganda ng pelikula at makabuluhan. Revenge movie ito with the underground movement as background at may pinagdadaan ng trauma si Nora sa kwento dahil sa kalupitan ng mga militar. This must be the most complex among Nora's roles. May tililing siya dito pero functioning tililing. Ang daming heavy scenes pero kontrolado ang atake niya sa mga madramang mga eksena. Para sa akin, Nora was at her most mature as an actress dito sa Bakit May Kahapon Pa. Hindi ito popular choice, but those familiar with Nora's filmography will agree with me that this is one of her greatest performances. Now, before we go to my number 1 choice for Nora's best 10 performances, here are some honorable mentions kung saan pinuri o pinarangalan din ang kanyang acting. Bakit Bughaw ang Langit? Ikaw Ay Akin. America. Condemned. Ang Kwento ni Mabuti. Sidhi. Tinik sa Dibdib. Nakaw na Pag-ibig. Minsay Isang Gamo-Gamo. Naglalayag. At syempre, Ina Ka ng Anak Mo. And now, my top Nora Aunor performance is Himala. Ang weird na nangyari sa Himala. It was voted decades later as Asia Pacific's best film ever. But nung awards race after it was released, alam nyo, Olats. Of course, it won 9 awards sa Metro Manila Film Festival noong 1982. Pero hanggang dun lang. Grand Slam si Vilma noong 1982 para sa relasyon at naiwan si Nora sa labanan. Paano ba nangyari yun? Ito ang analysis ko ha. Himala was such a big picture. Para siyang malaking tapestry o yung mural painting. Parang naging isang elemento lang si Nora sa pelikula sa sobrang laki nito. Si Vilma, sa kanya talaga nakafocus ang kwento ng relasyon. Nagka-issue pa ang Himala nung lumaban ito sa mga awards that year. May mga nagsabi kasi na kopya lang ito sa Cuban film na Los Dias del Agua na tungkol din sa isang babaeng pinagpakitaan di umano ng mahal na birhen. But Himala was able to stand the test of time kaya tunay nga itong obra maestra. And eventually, na-realizing lahat na hindi tatayo ang Himala without the magnificent performance of Nora Aunor as the visionary Elsa. And that completes my list. I'm sure meron din kayong listahan ng inyong 10 best Nora Aunor performances at gusto kong malaman kung saan tayo nagkapareho at kung saan tayo nagkaiba. I'm really excited to know your choices, so please tell us. Okay lang na naiiba sa akin ang listahan nyo dahil wala ka naman talaga itatapos sa mga Nora Aunor performances. I'm sure isa lang naman ang ating pagkakasundoan na napakaraming naiambag sa pelikulang Pilipino si Nora and we will forever miss her, especially her wonderful performances. Ang alaala ni Nora ay hindi mawawala sa ating puso at isipan. Mahal na mahal ka namin at hindi ka namin malilimutan.